Merry Christmas mga ka-vlog, ayan na, December 25 na. Alam kong puyat tayong lahat dahil sa Noche Buena kagabi. Amoy usok pa nga minsan sa iba sa mga fireworks, yung hangin sa labas, di ba? Pero teka lang, hindi porke tapos ng Noche Buena, tapos na ang Pasko. Actually, simula pa lang po ito ng totoong ganap. Today, pag-uusapan natin ang top 5 activities na siguradong ginagawa ng bawat pamilyang Pilipino tuwing sasapit ang araw ng Pasko. Relate ka dito panigurado. Let's go! Number 1 sa ating listahan, ito talaga ang inaabangan ng mga bata pagkagising, ang pagmamano at pangungulekta ng aginaldo. Pagpatak ng umaga, bihis na mga bagets, nakaredy na yung mga bagong sapatos, damit. Ito yung time na susunduin nila o pupunta sila sa mga bahay nila ninang, ninong, tito at tita o di kaya lolo at lola. At syempre, ang golden words, Ninong, Ninang, Mano po, Merry Christmas, sabay abot ng kamay. Alam na this, ito yung moment na nare-refill ang mga wallet ng mga bata o kaya e-wallet, GCash at medyo umiiyak ang wallet ng mga matatanda. Joke lang, part yan ng ating giving tradition. Number 2, aminin ninyo, ang sarap ng kainan tuwing lunch o kaya dinner ng December 25. Bakit? Kasi nandyan pa yung mga hamon, yung queso de bola, fruit salad, na hindi naubos ng Noche Buena. Iinit lang, pero syempre mas sumasarap. Ito rin yung time na dumadating yung ibang kamag-anak na hindi nakahabol sa Noche Buena. So tuloy-tuloy ang reunion, tuloy-tuloy ang kwentuhan, at syempre tuloy-tuloy ang kainan. Walang diet-diet ngayong araw. Hindi pwedeng mawala, syempre, ang number 3, ang official na pagbubukas ng mga regalo. Yes, may mga ibang pamilya na nagbubukas pagpatak ng midnight, pero marami pa rin, lalo na kung may mga maliliit na bata, nire-reserve ang excitement sa umaga ng Pasko. Ito yung scene sa sala, parang dinadaan ng bagyo sa dami ng punit-punit na gift wrapper. Ang ingay, ang gulo, pero sobrang saya. Dito mo makikita kung kasya ba yung binigay na t-shirt ni tita o ni ninong o ni ninang, o kung ito ba talaga yung laruan na hiningi nila kay Santa. The best feeling para sa mga bata. Number 4, kahit gaano tayo ka-busy o kapuyat, hindi natin makakalimutan ang totoong rason ng Pasko, ang pagsisimba. Diba, birthday ni boss, diba? So, kailangan nating mag-attend ng birthday party niya sa simbahan o ni bro. Usually sa umaga to bago mag-lunch reunion o minsan sa hapon. Importante sa pamilyang Pilipino na magpasalamat sa lahat ng blessings ngayong taon at ipagdiwang ang kapanganakan ni Jesus is what grounds us sa gitna ng lahat ng handaan at regalo. At panghuli, number 5, pagdating ng hapon, pagod na ang lahat, it's time for rest and recreation. Pinoy style. Pagkatapos ng Noche Buena, pagkatapos ng lunch, o kaya pagkatapos bisitahin ng lahat ng ninong at ninang, lobat ng mga tao, makikita mo na lang si tito tulog sa sofa, yung mga bata naglalaro na ng bago nilang gadgets na regalo, at syempre, hindi pwedeng mawala, may bubuhay ng Magic Sing. Karaoke na to hanggang gabi, Jingle Bell Rock version ni tita, o kaya naman mga birit songs habang nagtutunaw ng kinain. Ito ang perfect way para tapusin ang Christmas Day. At yan ang top 5 activities natin mga Pinoy tuwing araw ng Pasko. Grabe, nakakapagod pero sobrang saya. Iba talaga magpasko sa Pilipinas. Kayo ba? Alin ba ditong ginagawa nyo ngayong araw? O baka may tradisyon kayo na wala sa listahan na ito, comment nyo naman sa ibaba. Kung nag-enjoy kayo sa video ito, don't forget to react, smash the like button at mag-subscribe para sa iba pang content na related. Muli, isang maligayang Pasko sa inyong lahat at sa inyong pamilya. Yun lamang po. Maraming salamat.